Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Soto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Soto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Soto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Kai Soto, di nagpabaya sa kanyang sitwasyon ngayon na nagka-injury ang kanyang likod. Nakikita naman natin going into the FIBA World Cup na panay ang pagpapalakas niya sa kanyang likod, and true enough, ay maganda naman ang kanyang performance sa FIBA World Cup. Tingnan dito sa latest picture ni Kai Soto na kung saan kahit pa meron siyang injury ay nasa gym pa rin siya sa Hiroshima Dragonflies. Kaya makikita talaga natin ang matinding focus ni Kai Soto upang maabot ang kanyang NBA dream. At siguradong sa pagbalik ni Kai Soto sa regular season sa Japan D-League next month, ay mas lalakas pa siya. Yan ang tunay na may pangarap na kahit masakit ang likod ay naglaro pa rin sa national team at kahit sa Hiroshima ay nasa gym pa rin. Kaya expect a better Kai Soto sa kanyang unang laro sa regular season sa Japan D-League. And hopefully the next time na mayroong laro ang Gilas ay maglalaro na muli si Kai Soto. Well, speaking of Gilas, ay panalo ang Gilas men sa unang laro versus Bahrain, and today naman ang unang laro ng Gilas women's team na kung saan makakatapat nila ang Kazakhstan. Sana ay katulad ng Gilas men ay makuha ng Gilas women team ang panalo. At para sa mga naghahanap ng live streaming, ay paki-check lang po sa ating comment section at nakalagay sa baba ang live streaming link. Please refresh this page kung wala pang link. Dahil anytime, pag mayroon ng link ay ilalagay na namin. Salamat po. Sa game ng Gilas versus Bahrain, ay biglang lumobo ang kasikatan ni Coach Tim Cone. Kahit saan mang social media platform, ay lahat mga papuri para kay Coach Tim Cone at ng kanyang sistema ang ating mababasa. Napaka-fresh kasing tingnan ang Gilas ngayon with Coach Tim Cone at the helm. Basketball na ang ating napapanood at hindi na patintero. At hindi lang ang mga Ginebra fans ang nagiging fans ngayon ni Coach Tim Cone, kundi halos lahat dahil nakabuo siya ng isang fighting unit na pwedeng lalaban sa gold medal. Really getting a feel for what we're trying to do defensively, offensively, because they only came a few days ago and they didn't have the foundation that the other 8 guys had, or 7 actually, because Marshall was actually part of that. He also came late. So that was important for us to get that extra time. We have 8 guys there's 7 guys actually are really locked into what we do. I think they have a really good feel. But the other 5 guys are still kind of feeling their way around, and again, those are the guys that are going to decide how far we go, because we need depth in this kind of tournament. Samantala, si Marjolein Didal ay patuloy na ipinagtanggol ang kanyang titulo sa women's street skateboarding matapos nakuha ang pwesto sa finals sa 19th Asian Games. Nakapagtala si Didal ng pinakamahusay na pagganap na may 41.53 points sa pangalawang heat at nagtapos ng 6th place sa top 8 na pumasa sa gold medal round. Ang 24 years old na Pride of Cebu ay nagwagi ng parehong event sa Palembang, Indonesia, 5 taon na ang nakalipas. Isa sa 4 na gintong medalya na nakuha ng bansa. Ang mga Chinese skateboarders na sina Wen Yuzheng, 69.15, at Chen Cheju, 66.36, went 1-2 during Tuesday's qualification na ginanap sa Kantang Roller Sports Center sa Zhejiang Province.
at sinundan ni Renzo Mark Feliciano ang tagumpay ni Vidal nang makapasok din siya sa men's street skateboarding. Isang silver medalist sa 2019 Southeast Asian Games si Feliciano ay nagtapos sa 7th place na may 52.73 points. At ang ating mga taekwondo players ay nagkaroon ng pagsubok sa ikatlong araw ng competition sa 19th Asian Games. Mula nang nakamit ni King Patrick Perez ang unang medalya ng bansa, isang bronze sa Pomsey, ang mga PH Deans ay sunod-sunod nang natatalo. Kabilang ang 3 players na natalo laban sa mga mas matangkad at mas malakas na kalaban. Hindi napanatili ni Baby Jessica Cannabal ang kanyang magandang simula nang natalo siya sa Uzbek na si Charos Kayumova by a close margin in the women's 53 kg class. Nagkaroon siya ng mataas na moral pagkatapos talunin ang Japanese na si Yuzuko Kato 2-1, pero mas matalino ang kanyang Uzbek na kalaban. At sina Joseph Chowa at Jubilee Briones naman ay na-eliminate sa round of 16 sa kanilang mga kategorya. Natalo si Chowa kay Kazakhstan Norbek Gaziz sa men's 63 kg, samantalang si Briones ay napilitang magpaalam kay Panama Hanojin ng Thailand sa kanilang laban sa 57 kg division. At itong Lunes, natalo sina Tokyo Games veteran Fort Barbosa at Neca Garces laban sa kanilang mga kalaban, kahit pa nagpakita silang dalawa ng magandang performance. Left to carry the task of ending the country's gold medal drought in the popular sport are veterans Samuel Morrison, Kirsty Alora, and David Sia. At ang Gilas Men's 3x3 team ay nagtala ng kanilang ikalawang sunod-sunod na panalo. Nakuha ang 17-12 na panalo laban sa Chinese Taipei upang manatiling walang talo sa 19th Asian Games nitong Martes. Nangunguna ang Gilas mula simula hanggang sa wakas ng laro sa likod ng 6 na puntos ni JB Sahonia. May 4 na puntos si John Ray Pasaol at si Justin Sanchez din, at 3 puntos naman kay Bismarck Lina para sa mga Pinoy players na mayroong record na 2-0 sa Pool A. Haharapin nila ang Hong Kong sa Miyerkules at ang Mongolia sa Biyernes, habang hinahanap ang pag-sweep sa kanilang grupo para sa diretsahang pwesto sa quarterfinals. Pag ma-sweep namin ito, top na sa grupo. Yan ang sabi ni Coach Lester Del Rosario. Ang number 1 na team mula sa 4 na grupo ay makakapasok ng diretsahan sa quarterfinals, habang ang number 2 at number 3 na mga teams sa bawat grupo ay maglalaro sa pre-qualification upang tukuyin ang 4 na natitirang pwesto sa quarterfinals. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.